Hi guys! Welcome back to my channel. Oh my gosh! For today's video, we're going to watch BINI docu-series chapter 3. So I'm super excited kasi grabe yung mga feedback ng mga nanood kahapon. Sabi nila nakakaiyak. So I'm super excited panoodin to. And by the way, lalabuan ko yung original video kasi baka mag-block copyright to dito sa YouTube. So hindi ko na to patatagalan kasi super excited na talaga ako. Let's start. Oh my gosh! BINI Chapter 3, Joanna Take 1. Hey. Why BINI is that Chapter 3, Aya, Take 1. BINI Chapter 3, Gwen, Take 1. Hey. BINI Chapter 3, BINI Stacy, Take 1. Oh, yung mga bakasyon nila. Scene 1, ay, Take 1. Okay. BINI Mika Chapter 3, Take 1. Hey. Action. The red hair. BINI Chapter 3, Colette, Take 1. Ganda. BINI Chapter 3, Maloy, Take 1. Let's go. Marami po ba itong take? BINI Chapter 3, Oh my underscore gosh. Sheena, Take 1. Oh. Sheena with long hair. It's different. After you days, first, tapos yung regional. Are you ready for Canada and the US? Yes, of course! Ready na po. Wow, the shot. Magiging mahirap siya. Oh my gosh, this song. Goosebumps. Intro pa lang naiiyak na ako. Discolette. No. Welcome. Oh, yes. Welcome. Putig na nasa US sila dito, tas ngayon nasa ibang bansa pa din sila, di ba? Parang Beses pa lang naman namin sa US noon, pero happy. Full circle. Kasi kahit dun sa pagkalapag pa lang namin, may mga nakakakilala na agad na hindi talaga namin in-expect. Ready? 1, 2, 3, fan service. After ng regionals po namin, nag-prepare na po kami for our LA tour. By batch po yung lumipad. Kami yung nauna Gwen's kasi. voice. Bakit nga ba? Tama, Thunderline. Oh my God! May batch 1. Please don't tell me makikita natin yung behind the scenes nung nagkasakit si Jo. Like, yung hindi siya nakasabay kay Nashi. Yung Thunderline, tapos yung Bunso line. Kaming tatlo, ako, si Mika, Ate Jo, yung last batch. Oo nga, yes, nauna kami kasi bakit ba nauna kami? Bakit nga ba kami naiwalay nun? Nag-change flight kayo. May bagyo! Tama! Okay. I remember. Kamusta biyahe niyo? Paganda! Okay lang. First time namin mag-business class. Wow! Ang Deserve. Yun yung first time Deserve. naming first class as a group. Like, dahil sa work. Hindi ko pinalagpas yung food. Lahat ng food kinain ko. You want dessert? Or ano, ganito, ganyan. Sorry guys, if natin ako sa camera kasi baka biglang mag-stop yung Dati recording na ko. naka-business class sila, tapos ngayon BINI na. Wow, who are Blackpink. we? Oh, shucks. Nag-iiba na You're talaga Beanie. siya. Doon namin nabawi My God. lahat ng tulog namin na hindi namin nagawa nung nasa Pinas kami. And ngayon, pupunta na kami sa Airbnb namin. Yes, mga Colette, seatmate. Kaya lang nasa airport na. Mga Colette. Hindi ko alam ano nangyari kay Joanna. Akala namin nagpa-prank lang talaga na pa-check-in na kami, No. okay na. Biglang na si Ate Jo, nahilo siya. Sabi ko kay she parang nabati ako. Kasi parang biglang talagang, biglang may nag-iba sa pakiramdam ko po. Tapos, umupo na ako. Nakahawak ako sa maleta ko. Parang di ko na to kaya. Kasi nung una, parang nag-chat naman sila, nag-update sila sa GC ko. Kasi biglaan kasi super okay pa ni John, naglolokan pa sila ni Sheena. Tapos biglang, pagtalikod ko, naganon siya, buti may katabi siya, may nakasalo sa kanya. Talagang may nangyari talaga sa kanya. So, syempre nag-alala kami and wala kami doon. Yung sasaluban, event is for pwedeng Hindi ko si Muloy. kaya naman.
Hanggang sa dinala na po ako sa ospital. Tapos doon nga nila sinabi na kailangan ko ma-confine. Nasa emergency room ako, umiiyak ako, sabi ko, Miss MQ, kaya ko pong lumipad. Doon namin nalaman yung balita na, uy, si Joanna, hindi siya makasama. Unsure din na makakahabol pa ba siya. Nung nangyari sa akin, sabi ko, Lord, bakit nandito ako? The music. Grabe. Parang ang bigat sa pakiramdam. Laro kayo ni Mika. Ay, wala pa pala si Mika. Darating yung point Malaya. na saturate mo yung local market eh. Talagang drumurok eh, napunta sa tuktok. And syempre, what would you do with that clout na nakuha mo, with that success na nakuha mo? And ang growth na pwedeng puntahan is to go international. Ay, sorry. Let's go. Natakpan ko. 1, 2, 3. Shopping. Kalaya. Si trabaho ko, agad-agad. Parang di ako nagtipid. Deserve. Utang pera. Ang saya lang kasi parang yun, na-experience ulit namin yung sisterhood. Hindi na kasi kami magkakasama po ngayon. So parang first time ulit mangyari na magkakasama kami sa grocery, matulog, ganyan. What's yours? Nothing. USA. I mean, love ko yung Pinas. Pero kasi that time, kaka-anxiety ko po. So parang, I was really looking forward to just step out from here. Yung She tipong needs that. makakalakad kami, kahit saan. Yung parang makaka-jogging ulit They ako. need that. May video ako na nila niya. Girls! Sino nakaiwan itong ano? Nakaiwan ng charger daw. Yung charger na Ate Aya! Hindi yun sa akin! Hindi ba yun sa'yo? Kanino kaya to? Kanino kaya to? Kanino kaya to? Kaya ni Coach Mickey na ang dami niyang ansad. Kasi we love Coach Mickey, miss na namin siya, hindi siya nagpapakita. 2024 was obviously a roller coaster. Coach When we Mickey. started with the girls, you try to prepare them to a lot of things. You try to prepare them like what might happen. But suddenly it happened so fast. Perfect Colette! Bro, her visual. Boom! What? Like what might happen. But suddenly it happened so fast. What? Amazing! Wow! Parang nasa Beanie House lang sila, di ba? So many voices were there. So much attention was there. Who do you trust? What will you listen to? How to handle pressure? Iba na siya kasi doon ako talaga natakot eh. Hindi nga sanay na wala si Jo. So parang, it's not the same latter. Joaya. Pero nandun na kami, so we have to continue it and habol na lang si Joanna. Siyempre, para akong dumaan sa heartbreak na lalaki. Tapos hindi namin alam kung aabot yung dalawa pa, si Sheena and si Mika. Days before day one. I think we're the first Filipino act to appear in KCON. Yes. So through that, through the marketing efforts of Star Events, Star Music, nakapasok tayo sa Hilton. Sayang kasi kami nga yung first ever na perform sa KCON. Super laki niyang event and sobrang laking opportunity din for us. Kasi pag wala si Ate Jo, sobrang lost namin. Alam naman natin yung pag wala si Jo, like si Colette yung nag-step up or si Aya, di ba? The Thunderline. Kaila. Sheena, Mika. Hindi kami sanay. It's weird not having your leader around. Natulog kayo? Opo, kakagising lang. Yung sanay tayong binabarda nila si Jo, pero
ang reality, hindi nila kayang wala si Joe, di ba? Like, yung friendship nila... Siyempre, nataranta ako kasi hindi dahil hindi siya makapag-perform. Mas concerned ako doon sa kalagayan niya kasi ang sabi UTI. Joe? Joe kasi guminom ng tubig. Ayan, Coke pa mo. So far, pero kailangan mo pang mga... Dahil sa Coke siguro. All the girls will have to make an adjustment kasi from an 8-girl performance, magiging 7 lang yun. Hindi ganun kadali. Inggitin natin si Joanna. Parang kaming bungi. Parang kung sa upuan, hindi kami makakatayo ng ayos. So, nung time na wala siya, nahirapan kami sino yung tatay yung ganito, sino yung gagawa ng ganyan. Ilang order ng ganito? Sino pang milkshake? Sino gusto mag-burger? Hati kayo. Wait lang. Apat na para sila rin. Of course, it's Yan na lang Colette. stop. Stop. Diyos ko, si Joanna pa naman talaga ang dinadala talaga yung Bini. Siya yung nagsasalita for Bini. Di matutuloy si Joanna. So, nag-reblock po kami. Siguro yung mga butas sa likod, di na yan kita eh. Di na yan pansin. Grabe naman yung bare face Bini talaga. Meron din baba ako, coach na yung tig-dalawa, tapos side ko si Jo. Sino kakanta? Siya kakanta nun. Hindi ko adjust na lang to, yung blockings dito. Forward na. Itong block na to. Grabe yung hard work. Kailangan mo maintindihan that wherever we go or whatever we're doing, we're still very far. So we have to work hard to go up the ladder. Hey! Grabe naman yan. Hey! Okay na, yun lang. Okay, try natin from top na tayo. Yes. Okay lang pala wala si Ate Jo eh. Bunot na naman. Talaga ba, Sheena? And at the end of the day, because they were 8 and all housed together, you act as a family. So if someone goes through something, you just have to learn how to deal with it. It's a good starting point kasi hindi lang siya Pinoy. Ito ay mga mixed audience na may appreciation ng Asian music. To be on that stage and to be performing alongside yung mga ibang grupo, sobrang siyempreng boost yan for us. Let's go! Makikita din natin mag-fun girl, sina Sheena. Oh, yung behind the scenes nila with Enhypen. Let's go! Sa Team Bini actually, wala kang isang title lang. Pag coach ka, kailangan mo magtahi, kailangan marunong kang mag-masahe, lahat. Dapat po, walang hindi talented sa Team Bini. True. Si Jo. Nakaka-pressure siya pag pinapakinggan na ini-introduce yung OPM or talent sa Philippines sa global scene. Pero ginagawa lang namin kung anong ginagawa namin before. Parang hindi kami nagbabago po eh. Lord, thank you Lord. Para po sa araw na to na binigay niya po sa amin, Lord. Thank you, Lord, for bringing us here safe po sa LA, Lord. Kung dito nga po sa Pinas, parang sobrang tagal na naging process namin, di ba? Pero etong global domination, hanggang ngayon, hinahanap pa rin po. We're working on it. Coach Match. Let's go! Wala si Coach Mickey, so si Coach Matt. Grabe, lakas. Aray. We're actually very nervous because yung mga nandun is puro K-pop. Parang kami lang yata yung P-pop. And worried kami kasi what if the people don't know us? What if they don't like us? What if magkaka-black ocean kami wherein people will not light up their sticks, light sticks, and hindi mag-cheer, magbubulang, gano'n. Kasi ayaw. 2, 3. Mabuhay! Hi, I'm Aya. I'm Colette. Hi, I'm Maloy. I'm Gwen. I'm Stacy. I'm Rika. I'm Sheena. And we are Bini! Ay, wako na pisa. Diretso lang. And we are the Philippines. Okay, ulit. Isa pa. We are Sheena. They need to perfect it kasi wala si Jo. I'm Sheena. And we are Bini from the Philippines! Sobrang Never in nakaka-proud. my whole life na makakapag-perform, parang suntok sa buwan siya noon. Kasi ang pangarap lang namin na manifest, K-Con makapag-mall show again. kami, di ba? Vinchella.
Joe dito. Yung mga fans, talagang hindi ng K-pop yung pinunta nila doon. Doon din sila for BINI. Siyempre, nag-cheer din sila. Hindi po sila nag-Black Ocean. Give it up one more time for BINI! Kasi ano kami, pre-show po kami. Hindi kami part ng mismo show. Pero grabe! Ang lakas ng cheer. Tapos nalaman namin na marami palang Pinoy. Marami Pinoy na pumunta. Diba? Oh my gosh, grabe. Dream come true talaga as a K-pop fan. Sobra akong tuwan-tuwa talaga sa K-Con kasi nandun yung mga K-pop groups na napapanood ko sa TikTok. Mga ina-idol ko talaga before pa. Dati nasa video lang nakikita ko sila or narinig ko na ang songs. Tapos parang ano na kami, nag-meet kami. So it's very surreal. Hey, and hypen. Gano'n na talaga kami. Siyempre po kailangan maging professional. So, grabe yung kilig ko na sa loob ng... Kami lang talaga ni Ate Colette. Pero parang last minute na sinabi sa amin, girls, pumayag doon na 3 member from BINI. Tapos ako, nag-raise siya agad ng hand. Ako! Guys, ako na to. Isang beses lang mangyayari to. Once lang mag-knock yung opportunity. And ayun talagang ginab ko na talaga siya. Let's and go. hindi pwedeng hindi ako makasama dito kasi pinapanood ko talaga sila. Grabe, diba? You look so good! Nakakita na kami ng mga foreigners. Sabi ko, wow, so bet talaga nila yung songs namin. It's amazing. Oh, ano yun? Dapat dropping ka outfit? Ha? Ng isang girl? Oo. With the help of our fans and management, nakikilala na talaga kaunti-unti. And yung experience talaga sa K-Con, masasabi ko, isa sa talaga sa highlights ng buhay ng BINI this 2024. You're beautiful! Thank you! Nangalamig si Glenn. After po nung K-Con, kasi hinahanap po namin yung service namin, hindi daw siya pwede pumasok dun sa area. So, ang ginawa namin, naglakad po kami sobrang layo. Tomas Morato to EDSA, to Cubao, parang ganun po yung nilakad namin. Ito kasi banding natin. Sheila natin yung driver with her and hypen Tayo ang album. It's a very humbling feeling na yung parang it's like you're going back to day one na wala na nakilala ka sa'yo. Pero it's great kasi in a way it gives you a fresh start. Nakita po natin yung evacuees ng Crypto Arena. Ito po ang mga evacuees ng Crypto Arena. Where is the service? Hello. Yes po! I'm galing pa kaming Canada. It's your lucky day. It's your lucky. Ang swerte na. Yes po! Manonood po kayo? Siyempre. Hopefully, kasi Oo. tickets na eh. Ay, ganun kayo pa. picture po tayo. Ang swerte. They're so Hindi kami sanay humble. kasi parang syempre, ibang country yun. In-expect talaga namin na hindi kami makikilala. Pero masaya kami na kahit papano, meron yung, kahit isang tao lang po na makakakilala sa amin. Sobrang happy na po ng mga puso namin. Dali, Arabic, handod concert ba? Kasi nag-isip-isip. Ay, biskit ay. Lahat ng mga first times namin na nangyayari sa buhay, dapat kompleto po talaga kami. Pero, syempre may mga bagay na hindi naman maiiwasan talaga. Nagiging inside joke na lang namin, ay, wala si Joanna dito. Pero sad po na wala siya talaga. Jolette? Ang inggit ko. Sagad na. Jealousy, jealousy. Wait. Going to America, we take on a different strategy. We can't go there and pretend to know the market. Tayo lang. Akala ko casual lang. Akala ko naka-live lang siya. Guys, ilabas niyo yung pagkakanal niyo. Para nakakatawa tayo. Magiging kanal niya. Kasi In hindi mo English. na ibang girls. Kasi ano daw, hindi sila sanay mag-English. We. Oh my gosh!
feeling ko naman nag-improve kaming girls sa mga English spokening dollars. Buti na lang may pambato kami, si Ate Aya and si Nix. Ready guys? Mikaya! Anytime. Like when humor in Tagalog is like, you say it in Tagalog, sobrang nakakatawa. Pag tinanslate mo sa friend mong American or something, hindi sila matatawa. Let's go! Sa buong interview na yun, English lang talaga yung sinasalita namin. Tawang-tawa ako sa sarili namin. Kaya pala namin mag-joke kahit English. Kaya nyo yan. You can do it. You did My it. question is, if you were to switch with someone, one of the members, who would it be? What? Sobrang fluent ko na kasi sa English. Hey! So, smooth lang. It's natural. Smooth lang yung convo namin. So, nawala na yung kaba noong umpisa lang. Wow! Sayang lang talaga wala si Jo. Ako nag-workout ng 3 hours. Naku po, yung mga content shoots. Na zero battery po. Kung si Gwen na lobat, ako next nun. Grabe yung pinagdaanan. Buong araw po kaming Call the bagin. What is it? And after he says it, everyone agrees, like, oh my god, yeah, great idea. Hey! May kaya. Grabe, diba? Ready? 1, 2. Wait lang, magkukwit na ito sa story niya. No! Don't leave us. Ang ganda pa din kahit tulog. Grabe naman yan, bye. Grabe, pagod. Pagoda. Parang hindi ko kasi nakita yung sarili ko agad na mapupunta ako sa ganitong industry and ganitong track. So ako parang unti-unti din ako nag-a-adjust sa mga nangyayari. Na-enjoy ko siya, pero nakita ko nga sa iba na parang, ano na naman to, gano'n. Well, get ko iba-iba kami ng yung level of energy. Mahirap Grabe talaga talaga for red us hair, na Mika. pekehin yung ano mo na talagang masaya ka, gano'n. Hindi mo talaga maitatago kung pagod kayo, mukha mo talagang mapapagod na. Pero, syempre, nasa industriya tayo, so kailangan mo talagang i-push yung sarili mo. And ang nakakapagpasaya lang talaga sa amin ay mga pagkain. So, Hey. Hindi ako makapaniwala sa schedule. Sa isang araw, parang may mga 3 schedule o 4 na schedule na hindi ko ma-imagine. Kaya pala siyang mangyari sa isang araw. Parang ang tagal namin sa LA, sa sobrang dami naming ginawa. Kahit dire-diretso, wala, happy na kaming girls. Siyempre gusto rin namin na maganda yung kakalabasan ng mga videos kasi syempre iba't ibang audience yun yung marireach namin. Ang ganda. I think The we also outfit. needed that time, Outfits. that break. Kahit we were there for work, but parang work and play siya for me. Yeah. Huwag ka nang gumalaw! Mixing. Lobat na to! Kaya sobrang Ay, lupat ang cute namin na after in-insert nila nung si ginawa Jo namin sa yun. picture. Nakikita naman namin yung importance nung collab na yun for Beanie na yun yung isa sa mga steps para makilala yung Beanie sa international scene. Aww. Para kang Bay Zero ulit. Pagdating mo sa Amerika, there are millions and millions of artists who want to penetrate Hollywood. Ang talagang measurement of success for an international career is being able to penetrate the US. Day 6.
Actually, yung ginagawa ng BINI ngayon sobrang important for the Filipino music industry. Kapag nakasampa yung BINI sa global stage and mas maraming nakakilala, mas nakilala sila ng malaking audiences globally, madadala tayo eh. Magiging curious kasi mga tao, globally. Uy, kung magaling itong grupo na to, I'm sure meron pang ibang artists from the Philippines na kasing husay, kasing galing, then na mali-discover nila. Joanna arrives with the ASAP family. Basta Jo. Okay lang. Ayoko na magsabi na okay lang. Pero, okay naman. Ayun. She's back. Where's si Gwen? Hindi pa sumasagot. Hello, what's your name? Jolet. Hello, I'm Jopan. Walang may pakasayot. Jo, parang humabala yung baba mo. Sorry. Yun agad yung ba ano? Parang 5 days lang naman ako nawala, pero parang ang dami kong na-miss na moments talaga. Kasi paglipad ko doon, parang grabe, nag-glow yung girls. Parang lokal na sila sa US, yung gano'n. Hindi ko na namin close. Iba, yung humor namin pang American. Lucky din. Lakas ng wifi. Bambi. Narinig ko kay Elsie po sa blonde. Blonde. Bini! 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 Sobrang nakakataba sa puso kasi most of the second gen na Filipinos, hindi sila pinanganak sa Pinas. Pero, they know much of our songs. I'm Bini Louise, so my question, so I came all the way from Seattle. May mga blooms talaga na pumunta, like, from different states. Na-amaze po kami na, my gosh, may ganito pala talagang mga blooms na nakikilala talaga Look at you now. Hi, thank you po. Bye-bye. Ang saya lang sa puso na kahit papaano nakikilala kami individually din. Na, hi, Bini, Joanna! May mga tumatawag ng pangalan namin. Yun. Ready? 3, 2, 1! Oh my gosh. Gosh. House tour. Ganda. Ito si Ang bebe. ASAP Las Vegas ata. Saling kit-kit lang kami dun. Siyempre grateful kami sa ASAP. Nakasama kami kasi di pa na kami super, alam mo yung ingay nun. Kaya nagulat kami this ASAP California. Sabi, may spotlight na kami. Sayo tayo! It was very different kasi noong 2022, syempre, like, konti lang yung sigaw, like, hindi pa masyadong kilala. Kinakabahan kami kasi baka mamaya. Blooms lang po sa Pilipinas pala yung meron kami. Grabe naman. So, ang goal po namin, talagang bibigyan namin ng joy lahat ng mga Filipino doon na manonood, Philams na manonood doon. Binigay lang po namin yung best namin, kung ano po yung mga pinapractice namin lagi. Ang katinang lang naman. Wala naman. Diretso na po sa elevator. Apo. Hindi ka pa kumain? Kumain ako. Sleepy. Yung schedule namin doon, puno talaga siya buong araw. Like, talaga minamaximize namin yung everyday na nandun kami. Hindi lang po kasi yun yung ganap namin nun. Marami pa kaming mga contents nga ulit, mga interviews, mga TikTok, ganyan. Medyo pagod na din talaga po kami. As in, parang down na yung energy namin. So, expected namin, pagpunta po namin ng hotel, talagang diretso pahinga na, ganon.
What? Grabe yung music. Bakit kayo nakatingin? Intense. Ganda? Kaya nakatingin. There are times that you feel helpless eh. Kasi we do not also know how to deal with everything. Kasi hindi na sila yung mga nene, yung mga bata na nakita namin na parang iyak na lang out of any reasons, out of anything, no. I think right now, what I appreciate is they slowly find their voice as artists. They're a phenomenal. Nakaka-amaze na generation sila yung nagme-makeup din sa sarili nila, di ba? Oh my gosh, Colette with bandana. Naramdaman mo, they're bound by love. Kasi it's Wow, a genuine Tita Cory. sisterhood, it's genuine camaraderie that really speaks to the audience. We're all here back in California to celebrate. When we brought ASAP, the US, talagang the blooms are there. So yung pinagdaan nila 2024, parang sabi ko, it's a growth that I feel like it was very challenging. Nakakatakot siya. But it was part of the process of who they are now. Hindi sila titigil hanggang hindi nila na-achieve yung kanilang global aspirations. Let's go! And I call it good noise. Wow. That good noise spreads around like wildfire. Pwede ba ganito? Grabe yung mga visual yan. California, get ready for a mini concert like no other. Let's go! Wow, the crowd. Para kaming nagkaroon ng mini concert kasi nagkaka-skills kami and before usually perform tapos alas 12. Level up din tayo sa ASAP. Yes, true. Like yung performance nila dati, yung sa ibang Sobrang bansa din daming ata yun. blooms na yung nandun and talagang pinafeel nila na they love us and that merong blooms sa California. The blooms around the world have been the ambassadors of beauty, and that attracts the attention of the international audience. Very proud and very grateful. It's not an overnight success. It's not just talent, of course, excellent talent, but it's their story. Surprise, Billy. We'd like to award this to Philippine Association of the Record Industry Certified Gold Album. Parang ngayon lang ulit ako nakita ng award na yun. Hindi naman kasi ako nanonood ng ASAP kasi last ko talaga nakitang in-award ng ganan. Of course, Katniel. Talaga nung time Si na Daniel. yun. Tapos nakita lang namin si Derek Lawrence sa gilid na parang medyo naluluha siya. Their father. Nakakaiyak talaga kasi kitang-kita talaga sa kanya kung gaano siya ka-proud sa achievements namin. Nakakatuwa rin na doon pa talaga kami parang binigyan ng award sa harap ng masa. So, sa first saya talaga. Yeah. Memorable. We're so proud. Finally, after ilang years ng hard work, narinig na kami, nakikita na kami, we are seen and heard. Talagang super grateful ako na unti-unti nakikilala na yung Let's Bini. go. And hopefully, globally, talaga. Ito yung ASAP after party, di ba? Eh! Colette! Stacy! Si Jongsai lang nanonood. Si Aya. Grabe naman, passenger princesses yan. Eh! Wish boss. Bini Joanna! We had a music camp 2 years ago. We invited the Beanie Girls, but dalawa lang available, Maloy and Colette. In-interview sila ng mga songwriters from the US, ng mga producers, and then nabigay na ideas yung mga girls. Then ginawa nila yung di ba, cherry on top doon sa music camp. Yes, the making. So that started the push natin for globalization.
kaming girls, kumakabado kami. So, kada song na nire-release, kinakabahan kami. Shucks, mamahalin ba to ng tao? Tatanggapin ba nila tong kantang to? It's my first time sitting. Yung isip kasi ng mga Pinoy, even me before, kapag full English, hindi mo na siya kino-consider na OPM, na hindi ganun eh, di ba? True. Bakit? Si Ayang God. May mga nagko-comment na bakit full English bigla ang Bini? Ang bilis naman nila mag-transition. Wala nga Cherry dito sa Pinas eh. May mga ganong comments. Alam nila yung nangyayari sa Binilandia. And nakita namin, apat lang yung blooms. Hindi na ako magsalita kasi I don't want to bring the energy down. Mic check, 1, 2. Biglang sabi yung isang Wish Bus staff, "Hi, a lot of fans are waiting for you guys." Sabi ko, akala ko yun na yun. Siguro mas madami pang tao kaysa sa first Wish Bus namin no Philippines, which was amazing. Nakikita namin yung streams na umaangat, talagang natatarget namin yung ibang bloom sa ibang bansa. Last nun, 24 hours yung Cherry on top, tapos sinyan, sabi namin girls, grabe girls, inaabangan na talaga tayo ngayon. Let's go. Grabe, day 11. Ulit, ang ganda mo. Eh, the cup, Mikaya. Parang dapat ng chapter 3, mga 3 hours din. Wow. Kasi sobrang late, parang ang dami yung dapat i-cover. I will teach the second 8, sino yung ka-pair niya. Para breakdown wise. Parehas Sino yung mga Coach, okay lang sa akin si Maloy. Ako na lang sasayo. Ako na lang sa inyo magturo. Ikaw mag-explain and I will dance. Pero in English. In English. Historically kasi, yung create natin yung Bini is hindi pa kami sure kung ano talaga yung music nila. The first 2 albums, EPs, no? The first, especially the first EP. So let me hear it, I'm on it. Now every step I take. Yung album na yun is a sampler of different sounds na pwedeng gawin ng Bini. First year was okay, may nakagusto sa kanila. The second one, which is nag-try na kami ng slightly, Asian pop songs. So, lapit ka pa. Grabe visual yan. Late kayong dalawa. Mikaya? Kalaya? Steezy, grabe. Pinapanood ko lang ito. Oh my God. Thank you, Lord. Was it good? This one's better. Next day. Yung third, ang pinig namin dapat ma-revolutionize nila yung OPM through Bini. That's why we created the iconic queen, so Pantropico. Because without Pantropico, where is Bini? Charot. Kasi sobrang That's hindi choreographed naman by in-expect. Sheena Pantropico Pantones. talaga is what placed us on the map. Hey! Nasaan tong content na to? Na-post na ba to? Hindi ko maalala pa kami tagal. That's where Sheena's iconic dance chorus happened. Everything started there for me. My partner and I, we're watch you grow on Instagram. Not just because of the following, but everything that you're producing, your vocals, all your music. All of my friends went to KCON. And they were like, oh my God, this girl group being so good. I was like, yeah, give me a second. Mga Colette, talaga hinila si Colette. This Bini on film. Sound ng Bini is the sound of the... Wait. Oh my God, Colette. Let's manifest it, Coachella. Let's go, Binichella. Let's manifest it. Sound ng Bini is the sound of the current generation. We've been observing kung ano yung trend na magka-catch up na style ng music na magiging perfect for Bini, na i-carry nila na sound.
na talagang maglalagay sa kanila sa global map as BINI. Sa experience namin sa music industry, From following your footprints in the sand to walking with you on the silent. My presence is a present. This one. Sa mga hindi nakakaalam guys na alam mo na NBA once and kasi that for sinayaw me na is yan iconic. ng foreigner Oh, or it's ng a, iba-ibang bansa, group alam mo mimics. na, ready na tong group na to go international. Billboard in Korea. Nung tumawag yung Billboard Philippines na awardan ang BINI and SB19 sa Seoul, Korea, talagang, ito na, nagsastart na talaga yung Philippine music wave. Invasion sa Asian music, di ba? So, I think that's the first step. Nanalo sila sa MTV Europe and then they won sa Breaktudo Award sa Brazil sa tulong ng Bloomshion, kaya sila na-recognize doon. We're done, guys! Sobrang saya. Ang dami ko na Bakit bigla sumakit yung lalang mo? Ay! We have Filipinos right here. Certified. Maloy certified. Siyempre sa sobrang busy ng BINI, minsan na-announce yung mga awards namin. Habang nasa ganap kami, sinasabi sa amin. So kami naman, nagugulat po kami. Pero siyempre sobrang grateful, as in. Kasi parang doon mo rin makikita na yung hard work natin, it pays off. Nakikita rin kasi namin sa social media na grabe yung busy ng Blooms. Pag ganyan may mga potohan. Siyempre kami parang nagkakagilty rin minsan na lang, busy-busy natin. Hindi man lang natin sila nakaka-interact. Pero grabe yung supporta nila, never ending kahit na di nila tayo nakikita, di ba? Every time may awards kami, lagi kong naisip yung dugyot era namin. Yung mga professional na, magmumpa ba tayo? Yung mga ganun po. Kasi, wala, hindi na in-expect na. Grabe naman may kaya ba? Kaya pala, pwede pala. We got to meet the American producers in person for the first time. Cause you know I'm running it. Two more. Really good. I heard you like confidence. Heard the register. What's the next one? Next time, could you try to at least make it hard on us a little bit? Okay. Try not to make it so easy on us. Itong third time na namin na mag-record with AMI. Multiple times kami mag-record until ma-warm up yung voices namin. Tapos hanggang sa makuha nila yung part na pinaka-perfect sa takes namin. First time namin mag-record sa ibang bansa. Yes, it's a very different vibe. Nakasama po namin sa recording po nun, si Greg. Isa siya sa gumawa ng Cherry on Top na nakasama namin ni Maloy sa Davao. After ng Cherry on Top, nagbigay sila ng isa pang song, itong Blink Twice. Colette, ang ganda mo. Hindi na kami umabot? Good luck, Colette. Hindi, meron pa po. Abot pa? Hey guys, ito yung mga boss. Grabe, nagre-record kami. Surprise! They're here! Because they're gonna watch us record. Pero si Ate Colette na lang yung huling magre-record. Kinabahan tuloy ako. Akala ko si Zoom call. Kalimutan ko na dito pala sila sa akin. Grabe yung support, no? Ngayon lang ako, kinabahan sa recording. Let's go! Can we hear the He's not even thinking about me. Oh. I'm good? You're great. Yes. Yes. She's great. Thank you, Lord. Hallelujah. Next time, make it a little harder on us, would you? I just have to say that you girls, seriously, are one of the easiest vocal sessions I've ever done. And I've done some heavy-duty vocal sessions. Let's go! Mabuhay! We are BINI, and you're listening to K-Pop Radio. They have the heart for it, a different kind of passion for what they do, but there's also that element of the Filipino kindness. It shines through. I think that's what makes them special. I think the success of BINI should be based not on the need to have a diverse representation, but really because their talent is unique and their talent is amazing. They are unique. Not because of their ethnicity or nationality. Let them shine because of how great they are and let them shine because of who they are.
We were all intimidated at first because knowing she's a very, very big artist in Indonesia and everywhere else. It was nice to talk to her because she was very humble, down to earth. She was giving us advice. Actually, nakita ko siya dun sa labas. Nakaupo siya nung time na yun. Buti na lang, nakangiti naman ako nung lumabas ako. Not even about like the most, being the most talented, but I think it's who's the better student. That means listen to, your team, but also at the same time, stand your ground. Very ate po. Very ate nung na-meet namin siya. Sobrang tagal niya na po pala sa industry. So, binibigyan niya kami ng mga advice na paano tumatagal sa ganun. And parang hindi nawawala yung passion niya talaga na pag-perform. This is definitely the most important. Get rid of toxic people. Yeah. So, sabi niya, please. So marami siyang tinuro po sa amin kung paano mag-handle ng mga bashers, yung mga tao sa public na hindi po kami tinitigilan. Learn to say no. Na parang hindi sa lahat ng bagay kailangan mag-yes ka. Parang dapat may dignity ka, may paninindigan ka sa sarili mo na kung hindi mo to gusto, hindi mo siya gusto. Maliban sa music niya, maganda rin yung personality niya kasi nag-stay siya ng ganung katagal. You should make mistakes to learn from them and be better as an artist. Kaya ka ba? Thank you sa kanya kasi marami po kaming natutunan lalo when it comes to, reaching global audiences. Parang walang nangyari guys. Priority si Care Bear? Kasi tatry mo pagkasyahilahan. Kasi hindi ko lang ang mapapasabayan mo. Girls, 11 a.m. check out, pull out ha. Mama Joseph, pwede po kami babae po kami sa lobby. Okay. Wala akong masyadong dami. Galing mo Hindi ako nag-overpack Proud ako. Bye everyone. Bye, good night. Rest well. Hey! Ang ganda ng mga pictures nila sa film. Grabe, parang ang bilis, pero parang ang dami pang dapat ikwento. Oh, the Canada tour. Si Ayat. Ang kanyang inflatable something. Hindi ko matandaan yung pangalan. Actually, hindi ko in-expect Canada po kasi I thought that we would have a tour in US. But it's nice. We got to go to 4 different cities. If you want to film the bridge here, it's really nice. Ang mahirap lang sa Canada tour namin, kami-kami lang po kasi wala kaming malaking team katulad ng NFT natin na nandun lahat. It's our concert day today. Wakas, Filipino food! Dito sa Canada, Coach Mickey. Yan yung problema if you go abroad and you have only on the day. Sometimes it's lost in translation. Mami Jo, Ate Ikes. So parang nahihirapan kami, lalo na backstage nung concert. Wala talagang tumutulong po sa amin. Sila lang, kaya ang hirap. So, nung time na yun, rehearsal lang ulit. Walang katapusang rehearsal talaga kasi kailangan talaga namin sanayin yung sarili namin sa iba't ibang stage. So, syempre, bagong stage ulit yun. Di ba walang dancers? Diretso yun ah. Sino hindi kumain? Pati kumain. Girls, help each other sa backstage, ha? 1, 2, BINI! Alright, cool. On 3 ah. On 3 ah. Talent is important in anything you're doing, but it shows skill will always outdo talent. Because if you're talented, sometimes you get lazy, complacent. But if you're skilled, you know you worked hard for it and you keep on learning. What we did with BINI was talent and skill. Grabe, the crowd. Wow, we're able to actually fill that much Wow. people, like that amount of people in a different country. Wow moment namin kasi the fact na na-sold out namin yung 4 na cities. That's big.
Iba't ibang states lahat yun. Pinaramdam talaga nila yung warmth and yung love. Marami pa kaming kailangan matutunan para talaga ma-reach talaga yung level ng excellence ng international scene. Pero with the help of, syempre yung foundation natin, which is yung Pinoy, if kakapit lang talaga sila sa talento namin, Bini, if bibigyan lang talaga nila kami ng lakas ng loob na nandito kami, nakasalalay kami sa inyo, kakayanin talaga namin. Tila mabilis na matapos ang Goes home. minuto Tumikay nasa tabi ko. In Canada, we were able to see that bata yung mga pumunta. Music is language, and it will help you to get closer to your culture or understand even other cultures. To show them the culture, especially this generation's culture, and to tell it through songs. Personally, I think it was a big stepping stone what we did here, but I think we're still very far. So we're like, Grabe, sobrang bait talaga ng Bini, ng Team Bini, di ba? The Araneta. Direct one chance lang, makita ko lang. Charot. Let's go, I'm there. Concert lang kami this year. Yung NFP, tas may pa-announcement na mag-Grand Universe pala kami sa Araneta. I'm there. Wala pa pala yung 2 days. Need pa ng pangatlong araw. So kahit nakakapagod, go push. Kasi nga naawa rin kami sa mga blooms na hindi makakapunta. Kasi gusto rin namin maraming blooms makanood ng Grand Universe. Inumulto na ako ng GBV sa Araneta. The best concert ever. Like, guys. Mga kasama natin ang miyembro ng Bini. We have Joanna, we have Maloy, we have Mika, and we have Colette. Of course, girls, first of all, congratulations. Nang time na yun, hindi na ako okay. May mga letters po kasi doon na binibigay yung mga blooms boy. Tapos yung napunta sa akin, parang, ang sinasabi doon, your music saved me, parang ganun. Tapos, kayong Bini ang nagiging dahilan pag maging masaya ako, parang nawawala yung anxiety namin dahil sobrang funny nyo, ganyan, nagiging true, sobrang authentic nyo. Parang yun yung tumatak sa isip ko na nakakatulong ako sa ibang tao pero walang tao na tumutulong sa akin. Paano mawala yung anxiety, paano mawala yung ganitong bagay na nafe-feel ko. Colette! Kasi di ba syempre ibang members pa pag-uwi nila sa bahay. Ako nandun naman family nila or kahit yung si Colette yun lagi nag-aalaga sa kanila, nagbabantay or sobrang attentive pero siya, di ba, parang ayun nga, parang ito sasabihin niya palang pag-uwi niya wala siyang family kasi malayo. May bias. Kahit sino naman kasama nila, basta may kasama sila. Pero sino bang walang kasama? Ako. Parang wala akong kasama lagi pag umuwi. So mas gusto ko, nasa labas ako, mas gusto ko nagtitraining kahit nakakapagod. At least may kasama. Tapos yung letter pa ni Colette for Blooms kanino. I cannot. Tama ako. So, nung time na yun na screening, hindi po ako makatingin sa mga tao. Hindi ko alam pag nakakakita ko ng mga daming tao, nagpapanik na talaga ako. Ang gusto ko lang talaga mangyari nun, makaupo na ako sa upuan. Hagulgol talaga. Like, hindi niya mapigil sa sarili niya. Nagulat kami na, okay, may mali na talaga. Sinecheck ako ng mga ate ko. Sa family na, hindi talaga ako nagkukwento. Ang term pa nila dati, nung nang nangyayari kay Colette ko, ano nangyayari daw kay Aya. So, parang nagpapanik na din yung family ko. Sabi ng ate ko, sige, mag-leave na lang muna ako. So, lumipad po siya dito. So, sobrang nakakapagod nung month na yun. Parang nag-decide kami, may isa kaming rest day na. Sige, mag-Bible study tayo. So, nag-Bible study kami ang host namin si Aya. Oh my God! So that's when Oh my gosh! So that's the story behind this picture. Guys,
guys. I cannot. Oh my God. Dito talaga natin makikita yung sobrang strong ng band ng girls. Like, they have each other talaga. Oh my God. Isa kaming rest day na, sige mag-Bible study tayo. So nag-Bible study kami ang host namin si Aya. Aww. And that's when she shared na nagka-anxiety si Colette. And then I did like tell her some things and what I went through then, yung mga na-feel ko, how I overcame it. It happens to a lot of people, more than you. At least, diba, nandyan si Aya para bigyan ng advice si Colette and yung Beanie Girls para, alam mo yon, yung samahan si Colette or iparamdam kay Colette na nandyan lang sila. I cannot. And hindi nila pinapakita. Nasad ako kasi yun pala na experience niya. Family picture. Huddle pa. Nag-risk na lang po ako noon. Sige, ikwento ko na lang to. Kaming Beanie, hinayaan niya kaming mag-cross sa line na yun. And yakapin siya ng buong buo. And narinig namin talaga yung mga kwento na hindi namin usually nakakwenta sa isa't isa. It's nice to know na we all came together to just focus on making a connection with God and making a connection with everyone else in the crew. Lalo na tong era na to ng Beanie na biglang ang bilis ng mga nangyari, yung pressure, yung changes. Kaya ayun, minsan di naman maiiwasan na makakaisip ka ng mga ganung bagay. Aside sa support system, in which I think is very essential, important din, especially for us girls na sobrang babanded with work, ang daming nangyayari sa buhay namin with Beanie Life, is that we always have someone professionally na makaka-look after sa amin, in which grateful kami kasi meron kaming one core. 6 years na kami nag-celebrate. 6 Christmas together. Yeah, Christmas, 6 years. Creating a group, honestly, I believe, is very easy. Anyone can create a group. But to sustain a group, it has not just to do with talent, but it has to do with understanding and working with each other and loving each other during the bad times and the good times. Grabe talaga. Like, siguro pinagdaanan na yun ni Colette, mas naging strong pa, lalo. I mean, strong naman na yung nagawa ba yung nila, yung sa DJ booth? Nililing ko kay Jeppe. Pero meron siya. Ikaw, saan ka? Audience. Where? Coach, audience. The Grand Beanieverse is basically a spin-off of the Beanieverse, which was the first concert sa New Frontier. And the Beanieverse is introducing to them what is Beanie. For us, Grand Beanieverse was a party. But the party is not anymore Beanie. It's a party. You are Diba, part from of the iyak Grand to Beanieverse. So it's more an experience and an exchange between Beanie and Grabe the people that talaga are Grand watching the Beanieverse, blues and guys. the people that are falling in love to their song. To us, it was a big party where they're in the middle and everyone will join. Pero from NFT and abroad, going to KCON, going to the performances in ASAP, going through Canada, pagbalik, you Grabe, see that diba, there was the again a production. maturity. Sharing whatever they learned there, homecoming siya talaga eh. Mataas yung stress at that level kasi maganda yung naging concert natin sa NFT. People will always expect a better show after that. Are we complete? Okay, wag na po. the reaction. Parang ang bilis nga po nung pangyayari sa Grand Beanieverse kasi ilang beses lang po namin na-run yung buong concert. Papanik ako! Papanik ako! Andito yung Beanie ngayon. Every time na napapagod ako, like, pagod talaga, like, bugbog. Inisip ko nga na ito yung pinangarap namin. Ano ba mas pipiliin ko na bubugbog sa pagod or walang ganap? Walang hinga-hinga. Sorry. Kung noon nga, di ba, nalampasan ko naman. Ngayon pa ba? Parang nakapag-focus na lang kami mga months prior or weeks prior. Yun yung pinaka-challenging. Time talaga. Time. Jolette! Nilabas ba? Hindi ko maalala kung nilabas nila yung picture na yon. Pinaka-challenging. Time talaga. Time. Ay! Jolette!
Mas mag-alaga. Time. Who's that? Bubugbog sa pagod or prior or Vicks. Mas magaan tong Grand Biniverse compared the last time. And yung sa NFT kasi, yung first time namin. So parang mas magaan tong Grand Biniverse compared the last time. Grabe And talaga yung sa to. NFT kasi, yung first time namin. So parang ginagage pa, nangangapa pa. Relax. Parang nagkaka-rest days na kami. Pag-usapan namin na we need this, we need that for the time schedule, magka-hard stop na. So, that really helped a lot. And kitang-kita naman. So, more rest days. Halata mo pag nakapagpahinga sila, di ba? Yung energy nila, yung smile nila. Healthy pa rin ang Binis. Mas nag-enjoy kami ngayon sa Grand Biniverse. Wow! Wala kami masyadong inaalala na mabubuo niya ba yung day 1 lang kasi masama ang pakiramdam. Trained na yung katawan nila at yung mental preparedness nila to do Araneta, and they felt more confident na kaya nilang magbigay ng isang napakagandang performance. Oh my God! Nung concert, may naririnig ako doon sa Araneta mismo. Narinig doon sa mic yung sigaw nila. That was the Grand Biniverse. And it had to be grand. Hindi ako mahilig sa rides, guys. Parang rides to. Tapos may fear of heights si Gwen. Kami pa nagsama. Who would want to perform on a 360 stage, 8-member girl group with 26 besties? Kami lang naman. Ako naman, malaki tiwala ko po kay Direk Loren. Pag sinabi ni Direk Loren, malakas tiwala ko magagawa namin. Ready? Upstage. My gosh. It was a Direk Loren discomfort. as No one was Bloom. at their comfort zone. Being in that place, we had to learn to adapt and figure grabe, things guys. out. How will we Namimiss make ko it na work? yung I think that GBB. was the biggest challenge kasi only on Tekra. Doon lang na namin na buo lahat. Damn! Hey, Sir Gary. Dati kasi magaling talaga siya magtago ng problems niya. So, sino pa yung masaya? Yun talaga yung mahirap mabasa kung may problema or wala. Si Jo? Si Maloy? Nagsabi siya noon sa GC namin na parang hindi nga okay yung dad niya. Hindi agad kami nagtanong po. Hindi kami agad nagtanong kami sa papa mo. Kasi Oh parang my mabigyan gosh. siya ng space. This moment, yung kaya umiyak si Maloy no, nung first umiyak siya kasi nakita niya yung dad niya. Ilang days before nung magkasama pa sila ni Ate Maloy kasi medyo galing kami sa undas break noon eh. 2 weeks before Grand Biniverse, napansin nga ni Mama na parang, yung papa mo namamayat na, ganyan. Sabi ko, pa-check up niyo na po. Tapos nalaman namin na may enlargement of heart siya. Okay siya. Nakita ko pa yung test niya. Okay siya sa lahat, except sa heart niya talaga may enlargement. So, kailangan talaga siyang alagaan. Hindi pa kami nakapag-rehearse ng lahat. So, feeling ko 3 a.m. kami ngayon. Grabe, diba? 3 a.m. Kinabukasan, nag-chat yung kapatid ko na si Papa na stroke, ganyan, dinala sa ospital, hindi ako nakasama kasi may pasok ako, ganyan. So ako, nagulat ako, nasa work ako noon eh, nakalimutan ko na ng work ko, pero nasa gitna ako ng work, kaya hindi ako nakapag-function ng maayos. Chinat na namin siya, ano nangyari, tapos gusto niya mag-training pa siya. Louder! One more time, let's go! Ang lakas ng boses niya. Sakit. Pwede po pasabihan. Yung message na na-receive nung kapatid ko, voice message lang siya. Sabi niya, saan si Mama? Hindi ako makagalaw, ganyan. Yun nga, stroke siya. Ilang araw talaga akong iyak ng iyak talaga kasi, di ba yung frustrations ko last time na uuwi ako nang walang sumasalubong sa akin, ganyan. Tapos malalaman ko pa, nagkasakit si Papa. Siyempre, if a parent of ours would have a sickness or may problema, it affects all of us. Kasi parang feeling namin,
nanay at tatay na namin sila or something like that. Grabe, Nag-worry oh my kami kay God. Ate Maloy kasi nga hindi talaga madali, lalo na pag family. Yun pa yung kabila ng training ng pagod, yung pa iniisip ko na nagtitraining ako for what? Kulang sila, ganun. Nagulat kami na nasa condo lang siya, tapos sabi niya hindi raw siya uuwi. Tapos sabi namin, bakit? Kailangan mo umuwi para at least panatag ka na nandun ka sa tabi ng papa mo, di ba? Ayaw niya po talaga kahit anong pilit namin. Kasi gusto niya ma-distract yung sarili niya na mag-isip and nahihiya siya sa amin kasi malapit na yung concert. Grabe no, like from Maloy pa na sobrang Gusto niya happy mag-stay lagi. sa Parang training. Kasi pag may na-miss kang isang araw lang ng training for Grand Universe, sobrang dahil mo mamimiss kaming girls, naawa kami kasi parang, shucks, baka ma-distract si Ate Maloy. Kasi nga yung nangyari sa papa niya, ganyan. Hindi niya ako uunahin niya. Mas okay siya and mas gusto niya Ate Maloy na may kasama kesa mag-isa niya. So, okay. Nag-get sabi sa Ate Maloy, okay. Umuwi rin Iba ako din dito kasi parang kapag parents, isang eh, gabi diba? na sa ospital na siya. Sobrang payat niya. Sobrang kulit niya. Parang hindi siya yung papa na sanay ako. Ganun. Sabi nung doktor na yun, yung brain niya, parang may dugo sa brain niya. So, nung nagkaroon ng opportunity na pwede umuwi, doon ako umuwi. As in, in-spend ko lang yung time ko noon with papa. Si Maloy nakita kong sobrang kaya niya i-handle na niya yung sarili niya talaga. Sobrang professional niya sa kahit anong bagay. We're proud of you, Ate Maloy, and we're so glad na you pushed through it. And it definitely hasn't been easy. And we know how much family means to you. Grabe, diba? Hindi natin alam yung I mga hope your behind dad the gets well. story. Yeah. Iniisip ko yung parang time na pumipila ako sa parking ng Araneta. Kasama ko yung mga libo-libong nangangarap din. Pare-pareho kami ng pangarap, yun na yung makuha. Sabi daw ni Mami na parang naalala niya, wala, nandun lang daw kami sa gilid doon, nakaupo lang kami, na parang hindi namin alam kung anong gagawin namin. Tapos tinitingnan namin yung mga sumasayaw, mga nag-audition. From hindi namin alam yung gagawin namin to having Beanie's first ever concert sa Araneta, parang grabe lang talaga si Lord. Talagang inalign niya yung stars for Beanie. The side profile. Ladies pa lang kami po. Pina-photoshop lang talaga namin yung Beanie nilagay namin sa stage. Tapos ginawa namin yung wallpaper ng ilang months. So ngayon po na nakikita na namin talaga na nangyayari siya. Grabe impact ng Grand Universe sa amin. Kasi hindi namin alam Sa na amin din, Colette, grabe mangyayari impact ng Grand yun Universe. ngayong taon. Joanna says it all the time. Araneta! Because every artist here in OPM history, they always talk about Araneta. I've been to Araneta before. All the concert of DJ. Oh, that sound! The memories. Oh! The memories! It's coming back. Let me hear you say Let's go! Whoa!
production, the with outfits, all the the lights. visuals, the Wow, prods, ang ganda everything. tignan. Papaligiran sila ng mga bituin sa True. buong paligid. It was quite an achievement. Galit? Grabe talaga yung 3 hours and 30 minutes na concert. If you're there and you can even be closer, it gives them a different feeling na you're reaching out to them and you're even This closer to one. them. Di ba Kasi naiyak dito I've si Maloy? realized, and I keep on telling that girls, every time if you perform, one smile of you means the world to everyone. Pero, Kaya nung time na karera, di ba This nasa, ano, one. kami, nasa park? Nung time na yun, tumayo siya sa gilid ng stairs. Doon ako sobrang umiyak kasi hindi ko alam na matotood siya. Wala, sobrang ako natuwa kasi oh my God. kahit Pati na si John naiyak may na din. nararamdaman siya, pumunta pa rin siya. Aww. Maraming Feeling ko pag lumabas sa pinanood ko to TikTok ulit ng at walang maraming camera, lumabas sa grabe yung social media hagulgol ko. platforms na how Beanie, the girls, and the music of Beanie has affected a lot of people during their most challenging times. At one point, it came na I didn't know what I was fighting for. I didn't know what life I was fighting for. But because of Beanie and then the song I was reminded na maybe it's not too late to try for my dreams again. Maybe, you know, I can still try again. Maybe life is still worth living. Tapos nung nasa taas, nakita ko yung mga tao punong-puno. Sobrang ganda. Parang siguro mas maganda yung dito. Si Mami nanonood, gano'n. Makita si Shinang Kasi nga, naiyak, it hits different never nga talaga. niya naabutan mag-Beanie. Like, she's so at all. bubbly. In front of the camera. It's so rare to see her cry. Wala siyang naabutan na Beanie Sheena. Eh, yun yung pangarap niya. Tapos super K-pop fan si Mami. So, if naabutan niya ako, sobrang proud siguro nun. Tapos feeling ko if andito pa siya, buong 3 days nanood yun. Sobrang my ganda, God. naiyak ako. Siguro kung di maganda yung concert, di ako maiiyak. Parang okay lang Mami pa mismo to, hindi makaganda eh. Eh maganda. Hindi lang kayo performers, you are a source of inspiration. That's enough reason for you to give your 100% performing on stage. And to be Beanie, you have to be involved. You have to share your opinion and your heart. Is it a heartbreak? Is it pain or whatever? This all matters to become an artist eh. So now I see them more na, nagmamature sila. Their voice is now very important to everyone. Through the music of Beanie right now, na-encapsulate natin yung pop culture of today. Ito yung sinayawan ko. Ito yung kinanta namin sa graduation. Yung ganong memories na yun, forever na yun eh. The Beanie Girls are very, very good women. Their advocacies are noble. And they incorporate that in their music. From self-love to mental health. And when Happy they Pride Month. believe in something, they really, really stand by that. It really represents the unlimited potential for Filipino talent to shine. I'd like to think Beanie opened the doors for many, many other Filipino artists to be recognized globally. Making music, it should touch the hearts of the Filipinos. Yun ang very important for us. What they did right now, This seeing their moment. hard work and discipline and talent where it goes, where it can lead, I think that's the legacy that they're doing already now for the next generation. That will last forever. Because I think that's the change that we needed. As they carry the banner of the Philippines going to international arena, eh kasamahan pa rin sila ng mga blooms patungo doon. Nothing is impossible. We can dream big and we can really aspire to be bigger than what we thought we could just do it. Infinity.
ang naalala ko, yung nagsisimula pa lang kami. Tapos nung first time namin ginawa to, tapos ang dudugit pa namin. Nung gumagawa na kami ng hand sign, parang doon na namin nakifeel na, okay, papunta na tayo doon. Like, magde-debut na kasi ang tagal-tagal ng training eh. Kahit repetitive siya na pa ganun, pero alam niyo po yun, as a group kami. So, sabay-sabay kaming nangarap, sabay-sabay kaming na-achieve unti-unti yung dreams namin. Iba-iba man kami ng pinanggalingan, pero alam niyo po yun, nagtatagpo kami dyan sa path na yan. We went through a lot together. They are meant to be and destined at the same time, we're still growing, continuously growing. We are never stagnant for a long time. We're always willing to get to know each other more and willing to connect with each other more. Hindi lang good eh. Pati yung mga bad times na nandyan sila sa paligid. Siyempre may sa kanya-kanya din silang mga struggles. Pero alam ko talaga na may matatakpuan ako and I'm so grateful talaga. Matagal pa yung Beanie and I know na sobrang dami pa namin ma-achieve. Kaya nga sabi ko, I'm excited to grow old with them. Tapos di ba ang goal namin sabay-sabay kami magkakaanak? Parang nakatatak na siya. Parang siyang tattoo. It has been my life. Kumbaga, part na siya sa dugo ko. Beanie, part na kayo ng dugo ko. Nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba yan? Yan. And soon, yung mga symbol nyo, like, it's there for a reason. So, thank you so much, Beanie. Like, for real. Who I am, who I will be, it's because I was a Beanie that made me who I will be. Kasi yung love namin sa isa't isa, walang katapusan. Infinity. Forever namin iti-treasure yung memories namin, yung moments namin together, yung mga pinagsamahan namin, yung hirap, yung tawa, yung luha. Forever namin yung iti-treasure. Sobrang mahal na mahal ko to. Wala hanggang dulo, yun yung pinangahawakan namin na walang bibitaw. Kasi madami pa tayo na-inspire and mahaba pa yung pagsasamahan namin as a group. Grabe, our leader is booked and busy. Kadami ng ginagawa niya. Doon lahat naman ng ginagawa niya, hindi pilit. Lahat ng yun, kusa niya. Gusto niyang gawin. Kulang yung 24 hours sa sarili niya para gawin niya lahat ng gusto niyang gawin. Nakaka-proud na kinakaya niya, na na-handle niya kami, mga kapatid niya, na mas matanda pa sa kanya. Totoo ba? Ang okay naman nila. Ang pagiging leader, marunong kang sumunod din sa members mo. Marunong kang makinig. Best leader! That's my best record. Ate Aya focused on herself a lot more. Wait lang, Mika, naiiyak ako. Bakit naman, Mika, kaya di ka lang nawawala, na-atras yung luha ko. Makinig. Ate Aya focused on herself a lot more. She really tried to build herself up from that. She has found her happiness and what she wants to do. Kapag wala si Ate Aya, parang hindi rin kumpleto yung araw namin kasi parang wala kaming tinatawanan kasi very naturally funny din siya. And coming from my dad's words, parang nilaro ko lang. But in a good way daw kasi parang nag-enjoy lang ako. Hindi na siya anger. Kaya parang ako pag may nakikita ako kaya mga please, na tigilan na yung mga anger kay Colette. Please. Like, she's not anger. Like, oh my gosh. Stop. Oh my gosh! Nakita kayo. Oh. Wait lang. Oh my gosh. Oh my gosh. I know. I know. I know. Oh. 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 Oh! Oh! Oh my God! Okay. Pero as I was saying, stop the anger anymore to Colette kasi it's not Colette. Like, oh my gosh, I know it's inside joke before, pero ngayon, sana iwasan na natin yung anger kasi she's not anger anymore. Like, alam naman natin kung bakit and ano, basta
Sobrang bait gusto kaya kong ni reply Colette. lahat na, uy, tanggalin nyo nga yung image na yun kay Ate Colette kasi sobrang nag-iba talaga siya ngayon. Sabi niya, sila lang naman kasi nagsabing angry ako, tapos ngayon magagalit sila sa akin. She is joy, sadness, even anxiety. It turns out na she's just like everyone. She's human. She experiences True. all those emotions. Sobra ako Happy nag-enjoy sa Grand Colette, Universe Mrs. talaga. Colette, Ang goal oh my ko talaga, gosh. ngumiti lang ako ng ngumiti. Basta ako rin, grabe. Iba rin yung growth niya, iba rin yung bloom niya this year. Nahanap niya yung perfect for her in general. Nakita ko rin naman na talagang pinaglalaban niya yung confidence niya and once na makuha niya yung confidence niya, wala na. Slay talaga. She's able to show her Yung natural walk ni self Mika. on camera. Mixie. Kay Gwen, yung nakikita kong growth niya na tinatry niya na yung mga bagay na kahit takot siya. Oh. Okay, piniface niya talaga yung ano niya, yung mga fears niya. Gwenny is also one of my babies, kahit mas matanda siya sa akin. Tahimik siya sa mata niyo. Parang lahat Pero naman pag baby kami si Gwen. Dalawa ni Gwenny. Grabe rin yung ratatatat. Oh, si Gwen, this Grand Babyverse. Oh, inay siya. First time hindi nila makompleto talaga. As in, lahat ko sila napapunta. Kumbaga, extra inspired ka pag gano'n. Ay, nandito yung pamilya ko. Si Ate Maloy ngayon, seeing her na she's okay and she's fighting, nakakatuwa and nakakatanggal ng bigat sa puso na kinakaya niya to. Ina-admire ko kung gaano po siya kagaling sa mga arts niya, Grabe. yung style niya, Sobrang and talented kung paano yung po siya Maloy. mag-isip. Very matalino po. Super grateful talaga ako na emotionally stable, mentally stable ako ngayon. Kahit na yun nga, may nangyari sa papa ko, ganyan. Ay mo po, matitiyak ako! Si Sheena po, sobrang dalaga niya na po eh. Nakikinig pa rin siya sa mga ate niya. Ngayon, gumagaling lang ng gumagaling. Yung batang yun, mas nagiging maliksi siya. Mas nagiging makulit din. As in, hindi ko na alam kung bakit ganun. Sabi nila pag tumatanda, di ba, parang mas nawawala pa ng energy. Pero sa kanya, baliktad. Kahit gusto niyang maging masaya, and gusto niya kaming maging masaya, it's also okay to open up the sadness to us. I grew up. I'm 20. Wala nang teen sa Winnie kasi ngayon yung sinasabi namin girls. Pag wala nang teen sa atin, pag 20 na si Sheena, tumatanda talaga tayo. So yun yung nag-change sa akin na talagang gusto kong mag-improve pa sa dancing. Sobrang lupit. Ganon. Si Mika, kasi most people know her, nanonood May siya kaya. nun. Pero pag yan din, OA din yan. Sobra. Napapansin ko sa kanya pala her growth kasi parang pag-duty siya nagsishare ng sabi. Kita ko kay Mix na mas nag-enjoy and mas naging vocal siya. Yung love niya for Beanie. Hindi ko alam kasi before di naman siya ganyan. True. Pero ngayon, sinasabi niya na highlights ng buhay niya yung Beanie, gano'n. Ay, si Mika. Mapasabi ko ba ng gano'n? Faith. Corny. Faith brought us all together and how everything is happening. Pero matagal pa to, for sure matagal pa to. It's a big accomplishment not to be known in the Philippines, but to be known worldwide. That's another story, and that's another story that we will tell next chapter. May next chapter? Akala ko last na tong 3. I think hindi matatapos lang yung docu-series kasi ang dami nilang ganap. This is Beanie Joanna. Tuti, thank you po. Oh my gosh, this song! Sinabi Hi guys, pa naman I'm din ni Mika. Joe kanina Tuti, doon sa thank you letter po. niya na huwag Ano muna po tayo sinabi ng umuwi, ibang it's different now. Hi, I'm Beanie Stacy. Tuti, Mika, thank you po. stop. Oh my God. Dito po. Hi guys, I'm Beanie Gwen. Oh my gosh, this Tuti, moment. Thank you po. Last, Ay, malas ko. Hi everyone. I'm Maloy from Beanie. 2-3. Thank you po. Yung the way nila sinasabi na yung pangalan nila, tas Beanie, tas nagte-thank you, tas nagtututri sila, parang si Joe. I'm Beanie Colette. 2-3. Colette! Thank you po. Hey. Hi, I'm Beanie Yung may iyak ka na, pero si She. Thank you po. Wala, zero bias mo. Hi, I'm Beanie Ayang. 2-3. Thank you po. Ang cute. Oh my gosh, may next chapter pa? I think there's more, right? Parang ang daming kulang, pero it's so good. Like,
chapter 1, 2, 3. Their names. Guys, I'm sorry if fast forward ko kasi yung camera ko nag-stop na siya kanina and full storage na. So, let's see na lang kung may patikim pa kasi I need to fast forward. My camera is not perfect timing for this reaction. Wala na. Wait. Yung mga family nila. Sorry guys, if hindi ko, if pinas forward ko kasi I need to kasi yung camera ko, yung storage ko, I cannot. So, ayan, grabe itong chapter 3, yung buong chapter 3 actually, nakita natin dito yung may mga struggles na hindi natin nakikita kasi, ayun nga, lagi lang nilang pinapakita sa atin yung masasayang mukha nila, diba? Hindi natin alam na yung mga pinagdadaanan nila. So, parang 'di ba, it hits different din kasi yung message kanina ni Jo at saka ni Colette. Grabe, totoo yung sinabi ni Jo na be careful sa mga binibitawang salita. I know parang nadadala tayo ng bugso ng damdamin, pero ayun nga, parang if mas okay if to cool down yung mga nangyayari if fresh pa kasi ayun nga baka kung anong masabi natin, hindi natin alam yung dulot sa ibang tao ng mga salita natin, 'di ba? So, grabe, sobrang proud lang sa Beanie and deserve niyo lahat, girls, lahat ng achievements. I'm super excited sa mga gagawin niyo pa sa future kasi naniniwala ako na malayo pa talaga yung mararating ng Beanie kasi 'di ba, they are so talented, very humble. The Beanie team, sobrang bait din. And ayun nga, kung paano yung Beanie, their humor, their personality, it's unique. Lalo na yung mga boses nila kapag ka nagsama-sama, it's very unique. Like, the way they do harmonize, the ad-libs, diba? The outfits, thanks to Ate Aika, diba? Their makeup, stylist, their makeup artist, the stylist, and the prod, sina Coach Mickey, Coach Matt, Direct Lauren, diba? Miss MQ, lahat ng nasa Beanie team, ABS, diba? Thank you so much for giving us Beanie, and thank you so much Beanie for fighting, for staying, for your hard work, kasi ayun nga, hindi namin lahat nakikita yung struggles nyo, pero at this point, naniniwala ako na 8 hanggang dulo na talaga to. And nandito na kaming Beanie to support you guys. And ayun, parang wala. Nakita natin dito yung bond talaga nila. Kaya wag nyo nang questionin yung love and bond ng girls. Kasi sobrang strong ng love nila sa isa't isa. Sabi nga ni Sheena, if you have our back, you have a back. So, di ba, ayun, sobrang proud lang talaga sa Beanie. And ano pa ba, grabe yung kay Colette, yung story ni Colette, yung story ni Maloy, lahat sila, yung story nilang lahat actually. Grabe, if feeling ko pag pinanood ko ulit to ng mag-isa, like walang camera, tas nakapatay yung ilaw, feeling ko maiiyak ako kasi grabe yung pagkaka-edit. And ayun nga, I feel like may next chapter pa siya. I'm super excited talaga sa mga gagawin pa ng Beanie kasi 'di ba? I Stand the Right girl group, I Stand the Right group. Yung sila yung tipo na grupo na hindi mo ikakahiya, 'di ba? Kasi ayun nga, sobrang talented and everything. So wala, sobrang mahal ko lang talaga sila. My love for them is my love for them is so deep. Like hindi na siya, alam mo, kumbaga kung nalulunod ako sa pinakailalim ng dagat, wala nang chance na umahon pa ako ulit. Alam niyo, gets niyo ba? I feel like hindi lang naman ako yung ganon, pero ayun nga,
walo hanggang dulo, wala nang iwanan to talaga, like for real, kahit yung wallet ko umiiyak na. So that's it for today's video guys. Thanks so much for watching. Please like and subscribe. Annyeong!